Magandang hapon sa inyo lahat. Shelter Life Canopy nga po pala ng Group 2. Amin pong i-refer sa inyo ang topic 9 na pinamagatang Phylum Nemertia, Gastrotricha, and Phylogenetic Consideration. Dadako na po muna tayo ngayon sa unang slide. Sa bahaging ito, nakatuon ito sa pag-aaral ng structure, ecology, evolutionary relationship ng dalawang uri ng hayop, ang Nemertia and Gastrotricha. Ang Nemertia ay tinatawag ding ribbon worms na may mahabang katawan at kilala sa kanilang proboscis. Isang espesyal na bahagi ng ginagamit nila sa paghuli o pagkain. Samantala sa Gastrotricha naman ay maliit na organismo na kadalasan nakatira sa tubig tabang o dagat. Ang mga buhok o silya sa katawan na ginagamit nila sa paggalaw at pagkain, layunin na pag-aaralin mo nawaan ang kanilang mga natatanging katangian at kung paano sila magkakatulad o nagkakaiba sa ibang mga worm-like phyla. Sa pamamagitan ng paghahambing na ito, mauunawaan natin ang pagkakaibang evolusyonaryo ng mga organismo kung paano sila nagbago at umangkop sa kanilang kapaligiran sa paglipas ng mahabang panahon. Ang Nemertia o tinatawag ding ribbon worms ay may mahalagang papel sa balanse ng marine ecosystem. Sila ang kumakain ng maliliit na hayop sa ilalim ng dagat. Ang mga Nemertia ay mga predator, karaniwan silang kumakain ng maliliit na benthic invertebrates, mga organismo na nakatira sa sahig ng karagatan, tulad ng maliliit na crustacean, mollusks at worms. Dahil dito nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang bilang ng mga organism sa kanilang paligid. Tumutulong sa pag-regulate ng populasyon sa marine ecosystem sa pamamagitan ng kanilang pagkain sa ibang maliliit na hayop. At tutulungan nilang i-control ang dami ng mga marines na ito. Kung wala ang mga Nemertia, maaaring magkaroon ng labis na populasyon ng ilang invertebrates na posibleng makasira sa ecosystem. Matatagpuan mula intertidal zones hanggang sa malalim na bahagi ng dagat. Ang mga Nemertia ay napaka-flexible. Ang mga Nemertia ay hindi lamang basta mga bulatis sa dagat. Sila ay mahalagang predator na tumutulong mapanatili ang balanse at kalusugan ng karagatan mula sa mababaw na bahagi hanggang sa kalaliman ng dagat. Phylum Gastrotricha. So, ang mga gastrotrich ay maliliit na hayop na nabubuhay sa tubig at makikita lamang gamit ang microscope. Mayroon silang bilateral symmetry, ibig sabihin ay pantay o magkapareho ang kaliwa at kanang bahagi ng kanilang katawan. Ang kanilang katawan ay nababalutan ng mga pilik o silya. Ito ay maliliit na buhok na tumutulong sa kanila gumalaw sa tubig. Mayroon din silang adhesive tubes o maliliit na tubo na nakakapit sa mga ibabaw tulad ng mga halaman, butil ng buhangin o mga dumi sa tubig upang hindi sila matangay ng agos. Karamihan sa mga gastrotrich ay nagpaparami sa pamamagitan ng parthenogenesis na nangangahulugang ang mga babae ay kayang mag-produce ng anak kahit walang lalaki. So, ito yung parts ng Phylum Gastrotricha. Una, mouth or bibig. Ang bibig ang nagsisimula ng proseso ng pagtunaw ng kanilang pagkain. Brain. Kontrolado ng utak ang pagkalaw at pagtugon ng hayop sa kapaligiran. Bristles. Ito ay tulong sa proteksyon at galaw. Pharynx. Ito ay daanan ng pagkain mula bibig papunta sa loob ng bituka. Spines or tinik. Ito ay maliit na matutulis na istruktura na nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Protonephredium. Ito ay bahagi para sa paglabas ng dumi o waste. Intestine. Dito natutunaw at sinisipsip ng katawan ang mga sustansya mula sa pagkain. Egg. Dito ay palatandaan ng kanilang parthenogenetic reproduction. Rectum. Ito ay huling bahagi ng sistemang panunaw kung saan lumalabas ang mga basurang hindi natunaw.
at ang last ay caudal fork. Ito ay bahaging nasa dulo ng katawan at tumutulong sa paggalaw o pagdikit sa ibabaw ng tubig. Ecological role of gastrotricha. Ang mga gastrotricha ay maliliit na hayop na nakatira sa tubig. Tumutulong sila na mapanatiling malinis ang kapaligiran. Kumakain sila ng dumi, bakterya at lumot sa paggawa nito. Natutulungan nilang mabuwag ang patay ng bagay at maibalik ang sustansya ng tubig. Sila rin ay nagiging pagkain ng ibang maliliit na hayop sa tubig kaya natutulungan nilang maging maayos ang daloy ng pagkain sa kalikasan. Phylogenetic considerations. Meron tayong una. Nemertia are closely related to annelids and mollusks. 2. Gastrotricha shows similarities to rotifers. 3. Molecular studies reveal the gradual development of complex body system. At gagamitin natin ito yung tatlong consideration na ito para masagot ang tanong dito na sa ating slide, which is, why are phylogenetic considerations important in understanding and relationship among animal phyla? At ang kasagutan naman sa tanong na iyan ay ang mga scientific ay gumagamit ng DNA at genetic studies upang mas maunawaan kung paano magkakaugnay ang iba't ibang mga phyla sa evolusyon. Gaya na lang sa nauna natin, di ba? Dahil sa pag-aaral na ito, natuklasan natin ng Nemertia ay mas malapit sa mga annelids at mollusks. Dahil pareho silang may mga organ system na tulad na lang ng circulatory at digestive system. Samantala naman sa number 2, ang gastrotricha ay may kahawig na katangian sa rotifers. Tulad na lang ng paggamit nila ng silya para sa paggalaw at pagkain. At sa number 3 naman ay ang mga molecular findings ay tumutulong para mas mapino natin ang maayos sa mga pagkaklasify ng mga hayop ayon sa kanilang pinagmulan at kung paano sila umunlad. Sa madaling salita, ginagamit ng scientifico ang DNA para alamin kung sino ang mga magkakamag-anak sa evolusyon. Dito din nalaman natin na mas malalim ang koneksyon ng Nemertia at uod at kabibe or annelid and mollusks. Ang mga gastrotricha naman ay parang mga pinsan na rin din ng rotifers. At bilang summary slide, meron tayo dito sa number 1. Nemertia and gastrotricha bridge the gap between simple and complex invertebrates. Ang ibig sabihin nito ay mga organismo na nagsisibling ugnayan o tulay sa pagitan ng simpleng hayop tulad na lang ng mga flatworms hanggang sa mga komplikadong uri ng invertebrates. Pinapakita nila kung paano unti-unting nagiging mas advanced sa mga organismo sa aspekto ng katawan at galaw. Number 2, the unique body systems and ecological roles shows evolutionary advancement. Mayroon silang natatanging sistema ng katawan tulad na lang ng mga organisadong digestive at nervous system. At may mahalagang papel din sa ecosystem gaya na ng pagiging decomposer, parte ng food chain, at ipinapakita nila ang pag-usbong ng evolution sa mga structure at tungkulin ng mga hayop na ito. Studying them enhances understanding of biodiversity and evolutionary biology. Sa pag-aaral sa mga Nemertia and gastrotricha, mas maintindihan natin ang lawak ng biodiversity at pagkakaiba-iba ng mga organismo at kung paano nagmula at nagbago ang buhay sa loob ng mahabang panahon. Okay, so kabuuan nga po nito ay ang Nemertia po at gastrotricha ay may maaaring maliit lamang na nilalang sa dagat. Ngunit may malaki silang ambag sa siyensya. Sa pamamagitan nila na nakikita natin ang koneksyon ng lahat ng anyo ng buhay, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado. Kaya't ang pag-aaral sa kanila ay isang paalala na bawat nilalang, gaano man ito kaliit, ay may papel sa paghubog at ang kasaysayan at buhay sa ating planeta. Yun lang po at maraming salamat.